Hindi uurong sa sigalot ang paksyon ng MNLF na sumalakay sa Zamboanga City alinsunod daw sa utos ng kanilang leader na si Nur Miswari. Kung magkakaroon ng tigil putukan, dapat daw na manggaling ito sa puwersa ng gobyerno. Nakatutok si Steve Gailisan. Ang utos daw kaninang umaga ni Miswari walang atrasan kahit paabuti ng ilang araw ang tensyon sa Zamboanga City. Bukas man daw sila sa tigil putukan, sa ngayon hindi raw ito magmumula lang sa kanila. Wala kaming natatanggap. I just talked to the chairman. Ang kanyang instruction is for us to await for the intervention ng mga third international personality. There could be no peaceful movement kung binabaril yung mga tao. Ang hukbong sandatahan, wala ring ceasefire na iniutos sa tropa. There's no such orders given for ceasefire. What we are doing is limiting our advance and staying in our present position. 5 MNLF commander daw ng Miswari faction ang naroon, kabilang ang top aide ni Miswari na si Ustadz Kaber Malik. Hindi man tinukoy ang eksaktong bilang, sabi ng tagapagsalita ni Miswari, sapat pa rin ang dami ng kanilang mga mujahideen sa Zamboanga City na 14 na taong nagsanay para sa ganitong klase ng pagkakataon. At kahit pa hindi raw makapasok ang supply ng pagkain dahil sa itinatang military cordon, balewala raw ito sa kanila. Alam mo, yung mga MLS namin kahit na nyug lang, magsusurvive yan. Kaya kami hindi natatakot kahit may lagyan pa nila ng 1 million soldiers dyan. Wala kaming problema dyan. If they have more than enough areas, they should have broken through our lines since the other day. And they have not. Sabi ng AFP, aabot pa rin sa hanggang 160 ang hawak na hostages ng Miswari Breakaway Group. Pero itinanggi naman ito ng tagapagsalita ni Miswari. Of course, they're saying that right now because ayaw nilang ang image nila. But in all reality, they have hostages. That's the very reason bakit hindi tayo maka-advance. Wala pa rin daw tugon ng pamahalaan sa dalawang kondisyon ng grupo ni Miswari, ang pag-atras ng puwersa ng militar at pagtatalaga ng isang third force na manggagaling sa international community na siyang magiging tagapamagitan sa sigalot. Ibinunyag ng crisis management group na isang Daniel Saver daw ang nais ng rebeldeng grupo na mamagitan. Pero mismong United Nations daw nagsabi na walang Daniel Saver na envoy. Noong Panghulyo, naglabas na sila ng babala ukol sa isang Xavier Daniel na anila'y nagpapanggap na representative ng United Nations. Ayaw naman makipag-usap ng paksyon ng MNLF kay Zamboanga City Mayor Beng Climaco na pinuno ng Crisis Management Committee. Ayan po yata ang simulat tulo ng problema si Mayor na yan kasi masyadong prejudice na yan sa MNLF. Efforts to negotiate with the hostage takers who belong to the Miswari faction are ongoing, and we call on the OPAP to address the demand and the claims of the MNLF. Habang wala pang katiyakan kung kailan mapaplansya ang gusot, siniguro naman ng AFP na hindi nakakalat pa sa ibang lugar sa Western Mindanao ang problema. Ang nangyaring pagsabog di umano sa Holosulu kagabi ay tinuturing nilang isolated case. Gayunman, nakaposisyon na raw doon ang mga sundalo. Tukoy naman daw ng militar ang kinaroroonan ni Miswari sa Sulu pero wala pang utos na siya'y tuntunin. Steve Gailisan, Nakatutok, 24 Oras.